Finally, meron ng maayos na torneo. Yung mga nakaraang big time event kasi, puro random chess. Pero ngayon, nagsimula na po yung Champion Chess Tour, Chessable Masters. Ito pong Champion Chess Tour, ito yung Meltwater event na online na pinapanood natin at nila-livestream ng Puyatan before. At ito po ang maganda sa Chessable Master ngayon. So, na-invite po yung 8 player. Ito, pakita natin na. Ayan po yung mga 8 players na invited. Si Magnus Caruana, Hikaru Alireza, Eregaisi, Nepo, Wesley So, at Pragnananda. So, na-invite po sila. Ngayon, hindi po sila yung kabuuan. Ang kabuuan po, may 8 pang idadagdag sa kanila na mapupunta sa playoff, yung knockout bracket. Ngayon, yung 8 idadagdag sa kanila, magkakaroon po ng round robin event o play-in na tinatawag nila. Okay? At sa play-in na yon, ang lalakas ng mga naglaro, sila Duda, Anishkiri, MBL, sila Lasabik, si Hans Mukniman, at ang game na i-analyze natin, walang iba kundi yung laro ni Grandmaster Hans Mukniman. Ayan. Kalaban niya po dito yung former prodigy na umubos kay Garry Kasparov, no, kalakasan ni Garry Kasparov. Bata pa po itong si Ruslan Ponomariub. Talagang sumikat to ng gusto. Ngayon, round number 2 sila naglaban. Anong nangyari? Aba, pinakita lang ni Niman na ibang level siya. Tingnan nyo po ang bilis sa tapos nito. E4 ang pinawalan, E5, Knight F3, Knight C6, tumira po ng Bishop B5 na Ruy Lopez, A6 lang. Pagka-atras po niya, Knight F6. Ayan. So, ito po ay Ruy Lopez na tinatawag nilang Morphy Defense Columbus Variation. Inatake yung pawn pero kinakasingan lang yan. Kasi common dyan, pag kinapture mo, may rook E1. May pressure na ibibigay. Kaya, nagbi-bishop E7 lang. Pagka bishop E7, nagdi-D3. Gusto ko lang ipakita ito. Bakit coach hindi po tinitakes yan? Ayan o. Ayan, bumalik. Sorry. Bakit hindi po tinitakes yan? Kasi pag kinapture yan, kakapturein lang nito. Ngayon, siguro sasabihin nyo, libre po. Okay lang kasi may kain din naman dito. At meron pa siyang pero bishop. Yung rook E1 po hindi kagana kasi kahit simpleng queen D4 hitting the knight, ayan o, at may pressure pa doon, hindi ganun kaganda. Kaya pagka knight D3 po niyan, kahit po mag bishop E6 na lang, tapos queenside castling, okay yung black. Kaya ibalik ko na hindi po kinakapture yung kabayo doon. Ang tinira po, D3 lang. Depensa sa E4 na B5 na. Kasi may depensa na So, inatake po yung bishop na tumakbo sa B3 and then D6 lang. Tumira po ng A3. Naku po, medyo weird yung A3. Parang linya po yan Ang idea po niyan, kasi kukulungin po yung bishop. So, para makatakas. Anyway, pagka A3, nag-castling lang, tumira Knight C3 development, nag-knight lang po, bumalik. Since walang silbi to, dito ako pupunta. Kailangan niya po kasi yung C5 later on, tas dito siya iikot. Anyway, nag-bishop lang po sa D2 at nag-C6, hindi C5. Kala ko C5 Ang plano pala, pwede ganun doon mamaya. Anyway, nag-A5. At ang A5 linya pa rin na tinira ng B4. Ayan, mainline pala yan. Tapos tumatakbo yan sa E2 at pagkatakbo sa E2, A5 naman para depensahan yung pawn. Nag-Knight G3 ikot na sinagot ng Knight BD7, lahat linya pa rin. Ngayon, dito po tumira ng novelty. Ito pong si Ponomario. Ang tinira niya po, D4 agad. Which is wrong daw kasi ang mas maganda C3 yung dating linya. Bakit hindi ganun kaganda yan? O ba, grabe, sinimplihan lang yan Bishop A6, hitting the rook. Siyempre, tatakbo. Tapos sinagot lang ng C5. At lahat po yan, number 1 engine move. Ang ganda ng C4 na paparating. Kaya nag-C3. Pagka C3, nag-C4 pa rin, umatras. And then B3, umatras. At kung papansinin nyo, grabe, nakulong. Ganun lang kasimple, no? Ano pa lang po yan, ilang moves pa lang, 18 moves, clearly better na daw po ang black. So, nag-rook E8 para i-develop, nag-knight F5 tumalon, umatras yung bishop, yun talaga reason nun para may atrasan, tapos mamaya pwede niya sipain yung kabayo. Anyway, tumira po ng bishop G5 na tira ng 8-6, umatras, and then queen C7 lang. Pagka queen C7, tumira lang ng knight D2, G6 na. Ayan yung sinasabi ko. Pagka atras,
Bishop G7 develop, tumira po ng Queen F3, and then Rook B8 lang. Medyo mali pa daw Rook B8. Ang pinapatira po, kainin na daw po agad. Pero Rook B8, kaya niya ginawa yan para depensa nito eh. Kasi later on, pagkatira po ng H3, tumira po ng pawn takes, kinapture, may C3. Yun ang reason kaya nag-Rook B8. At pagka C3, nag-resign. Kasi pag gumalaw po yan, tulak. Ngayon, anong mangyayari? Ba't ba nag-resign to? Kinain. Ngayon, anong mangyayari? Bakit ba nag-resign to? Pwede naman i-takes. Kasi pagka queen takes po, kulong po yung Tory. Wala pong mapuntahan. Wala eh. Hindi makagalaw yung bishop para sana mag-connect. Pag umangat ka naman, queen takes dito. Oh. Saan pupunta? Libre din pala yung kabayo. Huli ko na nakita yun eh. Pero yun na po reason kaya nag-resign at ang bilis tinalo ni Hans Niemann. Ito pong si Ponomaryov. Yun nga lang. Ito tuloy natin. Anong naging storya? Ang final standing, nakakalungkot for Hans Niemann. Tingnan nyo po, no? Kasi dito po sa Champion Chess Tour, ayan po yung standing. Ang ruling dito, top 15 will qualify. Oh, di ba 8 lang kailangan nila para sa playoff, pero top 15 will qualify. Yung champion, like si Wei, immediately kasama na nila Magnus sa kanila Wesley, yung 8 na invited. Ngayon, may 14 na natitira. Magkakaroon po sila ng match up na knockout laglagan. Oh, so kailangan top 15 para mag-qualify. Ngayon, eto, ang score ni Niemann 6.5. Okay? Ang 6.5 from 5th place to 17. At pang 17 si Niemann. Ganun kababa yung tiebreak niya. So, hindi siya pumasok. Ang malungkot dyan, yung round number 9 niya eh. Ayan, natablahan siya nila sa big. Pero may chance siyang manalo dyan, guys. Kasi nag-winning siya dyan at some point eh. One pawn up yan eh. Ayan oh. Nag-winning siya dito at some point. Pakita ko yung part na nag-winning siya. Dito, gumanon. Ayun, ayun. Eto, winning niya, King E6 oh. Ayun. Na-miss niya yan. Siguro nag-alala siya dito. Pero pagka ganyan kasi F4, tapos may chance daw manalo to. May chance na po itong manalo. Kasi kahit lumapit yan, tirahan ka knight E8 check. Takbo ka. Tirahan ka lang ng knight C7, balik ka, tirahan ka lang po ng king E7, at ayun o, dadahan-dahanin, makakalapit yung king. Na-miss yan ni Niemann. At dahil sa natabla yan, ayun na nga yung naging ending na tabla. Wala. Ayun o, tabla eh. Nalaglag pa. At ano pa ang nangyari sa play-in? Pakita ko na kung ano nangyari po sa play-in din siguro, no? Ayan. So, si Denis Lasavic, tinalo siya ni Artemiev. So, pasok si Artemiev. Si Duda naman, siniro niya si Arabin. So, pasok si Duda. Si Samsev yan, nilaglag si MBL. Laglag si MBL. At si Lu Xianglei, tinalo ni Anish Giri. Pasok si Anish. Si Andrikin naman, tinalo ni Esipenko. At si Yu Yangyi, tinalo si Yakubaev Noderpik. Yan po ang nangyari. Tapos si Grishuk, eto pa pala, tinalo po si Raunak Sadwani. Alright, so ang ending, eto po yung final bracketing para sa playoff knockout ng 16 players. Eto po. Ayan, so si Duda makakalaban si Nepo. Si Hikaru makakalaban si Grishuk. Si Ali Reza makakalaban si Anish Giri. At Wesley So makakalaban si Yu Yangyi. Arjun Erigaisi kay Artemiev. Magnus kay Esipenko. At Fabiano Caruana, Samsebian. At ang pinakahuli, Pragnananda makakalaban si Wei. Yan po ang magiging bracketing. Magla-live siguro ako. 12:00 ng gabi yan. Load ba kayo? Salamat po sa mga support ninyo. Dito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pa ikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.